Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok, kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Di imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron nasulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sabag imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk.
Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mapunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radio Pilipinas o sa DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Ta mahinong danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Katawa para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Yes, mayong hapon Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong hapon sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagpaminaw na nining ato nga programa, no, maparadyo man via 104.7 FM o sa ato nga tagsa-tagsa ka mga Facebook Live. Mga higala pagkapaspas sa ato nga panahon, adlaw karon mga higalang Miyerkules, Mayo 6, tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa, no, nga maghatod diha kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon, mga impormasyon kabahin sa teknolohiya o inobasyon, ang programang Tech Talk. Hatod kaninyo mga kaigsunan, no, sa hiniusang puwersa karon nga mga panahon. Grabe na gyud ka lig-on ning ato nga programa kay pinakusog pa mga higala, no, kay hiniusa na kini sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod o gingon man sa DYDC FM diha sa Visayas State University o addition nato sa ato nga pamilya, no, walay lain ang Southern Leyte State University mga kaigsunan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot, and kauban nato sa Master Control Kuya John Antegra. Og nining puntuha ato nga pangamustahon ang ato pa, no, nga kaubanan para sa karon nga hapon. Mikay, mayong hapon diha kanimo, and of course palihog na lamang pod pagpailaila sa ato nga bisita karon nga hapon. Yes, ato na maadjong hapon. Oo, maadjong hapon diha apod sa kinatibukang puwersa sa Radio Pilipinas sugod ingon man sa mga nagpaminaw nato diha sa Southern Leyte. Og maadjong hapon na Visayas State University. By the way, maadjong hapon usab Southern Leyte State University, no, diha sa Southern Leyte. Ingon man Baybay City Leyte sa mga nagpaminaw nato diha diriya sa Dakbayan sa Baybay og sa probinsya sa Leyte og sa bisan asang dapit, no, di nabati ang atong pagsibya karon. Maparadyo man via 104.7 or sa mga nagpaminaw nato sa via Facebook Live or sa internet radio mga higala, inyong mabati kining atong programa karon. Maadjong hapon, maayong hapon mga higala, and mag-uban-uban na sab kita. Ubanin ninyo ning atong usa ka oras nga tulumanon. Alas 3 kuto balas 4 ang Tech Talk. So, we are very excited dining atong episode. First episode kauban ang Southern Leyte State University. Kay in the past months and years, ang atong mga eksperto gikan dinhi sa atong matahong nga campus sa VSU. And karon lain na usab ang atong makauban Aljuno, and lain na usab nga teknolohiya ang atong pagasayran, ang atong tukion, no. Kung sa una we are focusing on katong sa mga root crops, lubiyon sa pato diha. Karon lain na usab ang atong hisgutan. Mga mahinungdanong impormasyon kalabot sa teknolohiya, inobasyon sa sektor sa agrikultura ang atong masayran busa mga higala. Giawhag nako ang tanan nga maminaw gayud, no, og ubanimi usa ka oras lamang kini mga higala
And if you have questions, no, curious mo or ganahan mo sa atong topic, ayaw kalimot leave og comment or pag-react sa atong Facebook Live, mga higala. Okay, so sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabriel, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, live gikan sa VSU DYDC FM. Okay, so atong ipaila na audio, no, di nato dugayon pa, ato nang ipaila o ato nang i-welcome ang atong bisita karong kahaponon sa gikaingon panahon ganiha gikan sa Southern Leyte State University. Atong abi-abihon ang atong i-welcome si Dr. Mary Ann Gilly Ramirez, Professor 6. Majong hapon kanimo, ma'am. Majong hapon, good afternoon everyone and all the listeners. Yes. Thank you so much, ma'am, no, sa oras sa higayon nga nakauban kanamo karon ning atong Wednesday nga edisyon. O ato na lang po dibutyag, no, ang atong topic karong kapunon. Pagaisgutan sa atong eksperto karon si Dr. Mary Ann Ramirez, no, ang kalabot nining Paco Pickles, A Taste of Innovation. So siguro familiar ta og Paco Aljon, no? Oo, yes. I don't know if mukaon ba ka ni Bes? Kaon ba ka ni Aljon? Lami kay nabutangan og tuno, no? Oo, yes. So, gipakita ni ma'am, no, ang sample sa maong nga produkto. So, siguro magsugod ka atong tagaan o gamay pagtagad kung unsa man dining pako before ta mo dig deeper kabahin ni ining maong teknolohiya. Yes, ma'am Mary Ann. So, ang develop namin sa SLSU, this is actually a fiddle fern. So, an edible fern that is abundant here in Southern Leyte, specifically in Mahaplag, kay ganahan siya og kanang cold na climate, and also usually found ni siya under sa mga coconut trees. And we use this ang products is this is very abundant. Gi-develop na mo, fermented siya para mas mutaas ang iyang shelf life. So dili siya ang katong normal or regular lang pakupik or salad. So amo siyang ni-undergo siya og fermentation process para mas mo prolong ang iyang shelf life. Okay, so oo, no, kay kung ato og yung lutoon nga katong kasagaran nga pagluto, no, kuan man pud lagi ni Aljon dili magdugay, and considering nga abundant kini labi na diha sa Mahaplag, no, kay tugnaw man lagi nga lugar. So kinahanglan gyud nato nga kini bitong mapalambo pa or mas mapataas pa ang shelf life nining maong pako. Oo. Okay, so ma'am, this nag or unsa yung inspirasyon or ngano nga nagkuan gyud mo ani inyong idea ba nga yung gi-turn into this? During that time nga na ako sa BSU, nag-work actually ko sa kanang fieldroot crops, and one of my kanang boss professor si Dr. Julie Tan, and paborito talaga niya yung Tagalog yun si Ma'am Julie. Paborito niya yung Paco Picos. And during that time, interested talaga siya na na meron ba sanang Paco dito na pwede nating ma-research. Anyway, I transferred here in SLSU, and one of my PhD advisee, was thinking a specific nga product. And I was asking kung asa siya karon, yung siya nga naa siya naka-base sa Hinuna, I mean sa Mahaplag. And I happened to ask her if naa ba siya mga pako nga kanang naagad sa ilabang, klaro silang tugkaran. And then she told me nga namo nga jud basak namong pako diri parang daghana jud. And then lahi actually ang ilang pako compare sa kanang makita ra nato ba sa pako sa baybay kay dagko gyud ang head. As in very, kuan yun ba, healthy yun ang ilang pako. So mo to nga, akong siyang giingnan nga, okay, why not use this raw material para sa imong PhD dissertation. So mo to naghimo may proposal, and then nag-undergo may series of preliminary studies, and then we found out that once ang pako ma-fermented siya, di ba ang pako kay imo siyang ihumol sa vinegar, siya ma-change na yung color. So, katong undergo na siya fermentation process, mas na-fix ang iyang color, green lang gihapon siya, bisag imo siyang isoak sa vinegar. Since this is already soaked in vinegar,
Pero this is I think 1 year na siya. Paano gihapon ang iyang color, wala gid na change. And we already have a shelf life study on this. And then mga 1 year actually ang iyang shelf life ng friendship pagyapon ang iyang product. So ning undergo gid siya og several process, so from R&D, product development, then optimization process, and then mo to na undergo niya ang entire cycle of the commercialization process, which started with R&D, and then IP protection, and then PLA na ami adapter sa technology. Nice. No, so na-commercialize na giday ning maong Paco Pickles, no. Pero wa pa ko ani ka trial no, kaya curious ko unsay lasa ani. Ta ako ibalik diha sa Radio Pilipinas Sugod bisan aduna pay mga pangutana. Yes, oo, sa makausa pa maayong hapon kanimo Dr. Mary Ann, and thank you po sa oras nga imong gigahin, no. Ma'am, before we dig into the topic, ma'am, igon sa man ni Ma'am Julian, ma'am. Ni Ma'am Julie sa hinunangan sa una. Julie, my twin sister. Okay. Oo, kay medyo kay pare-pareha ang kining features, no. So, hi to Ma'am Julie kung naminaw karon sa ato nga programa. Ito actually sa Hungary. Yes, So, opo. after nag-PhD siya dito, and then paminyo po, so tuwa na siya karon naka-base sa Hungary. Nice. And yes, pinaagi sa ato nga Facebook. I know makita usab ni Ma'am Julie, no, ang kining ato nga programa. Now we go back to our topic, ma'am, as to the kining Paco Pickles. Kay interesting kayo, ma'am, no, kay sa ato nga mga merkado daghan ang klase-klase na nga mga utanon ang gihimo nga pickles, no. And medyo bag-o sa pandungog sa uban kining Paco. Ma'am, if we compare it to other nga mga classes sa mga pickles, ma'am, unsa may maka-stand out with kining Paco Pickles, ma'am, in terms of kining flavor, nutrition, and ang kining in terms usab sa kining pag-produce ni ana nga pickles, ma'am, ano na may kalahian as to the process? I cannot fully disclose sa process, no, pero Okay po. kanang more or less similar siya, pero unique siya kasi most of the fermented na vegetables nga common gyud nga imong makita para sa market coming from mga fruits, di ba, kanang fermented nga kanang na ay pipino or fermented nga papaya kana atsara. Yes, atsara. Ana siya, so similar na actually ang process, pero ang among gibuhat ani ang gikonjud ang kaniyong vegetable. Though lahi man pud ang process sa kimchi, lahi man pud nang iyang process sa fermentation. And ngadto na mo nakita nga this vegetable after fermentation mas na-improve ang iyang quality ba, ang iyang color, mas mo green. Actually wala pa jud na test jud kung sa dinaa sa iya ngano man nga mas ni improve man ang iyang color rate after fermentation, and also retain gihapon ang iyang crunchiness. Even katong gipatest kay na naman gipatest na naman isa FNRI na actually siya yung nutrition facts. Nice. And also shelf life studies. Nato na found out na mo nga after 1 year maintain gihapon ang iyang crunchiness. Di ba ang kanang kabantay mo sa kanang pickled nga atsara nga di ba after some time malata na siya. Yes, kay mahumol na kaayo. And nakita sa na diri taas pud gyud ang iyang very significant ang iyang fiber content sa kaning Paco Pickles. Actually kanang naagud to interested gyud unta ani ba during sa katong gida na mo ni sa Manila, pero naabtan ni sa pandemic ngadto jud na kuan ang kuan jud ba kay naagi untay kanang mga interested nga mo Adapter. komisari nga kana bang as kanang kuan sa mga barbecue ingana. Only nga naabtan jud bisa katong pandemic, and mo to nga ma-stop na hinuunto ang among pag kuan jud ba pag advertise sa among technology. So mo na nga ri lang within lang gyud sa Southern Leyte na siya na promote.
Pagkanindot, Ma'am Mary Ann and Mikay, no, for kumbaga creative way of introducing kining pako ngadto sa ato nga mga kining higala, no, kay lagi sa gikaingon pa nato kaganina ang pako usually utanon lamang gyud na, no, and pwede dai siya di ay mahimo into a pickled product, no. And ma'am, you've mentioned kaganina about shelf life, kay maman kini ma'am, no, ang usagyod sa mga factor usab nga i-consider, labi na kung adunay magdala ni ana ma'am ngadto sa bisan asa nga mga dapit, kung adunay mangutana kamusta ang shelf life or kadugayon nining ato nga Paco Pickles, Ma'am Mary Ann. Di pa analyze na funded by the OSTP card ni siya ang among shelf life studies, and then based dito actually mahal man ang pa shelf life, no, so every month actually ang pagbayad ni mo ana nya once okay pa mo proceed na pud another month. So niabot ta gyud siya 1 year, ako na mig nagasto niya ingon ma'am 1 year ma'am okay pag gyud gyapon ang technology. So mo na nga though na certain kanang kuan sa iyang murag taste niya, pero okay pa kuno ang crunchiness. So mo to nga ning amo na lang giingnan okay good for 1 year na lang. So after 1 year pa ani actually ani naa pag siya okay pag yun ang iyang kuan, pero mo to be safe kay utob ra man gyud dito ang among pagkuan sa shelf life sa FNRI. So 1 year pa ang among gikuan diri sa ang iyang shelf life. Okay. In 1 year, grabe, no? 1 year ang iyang kuan sa pickles. Yes, oo, kumbaga mutakas pagid gana og kaon ni ana if ever man ngani nga mo palit, and pwede nimo siya mahimong side dish, no, with other nga mga other nimo nga mga sudan. Before nako ibalik ni Mikay, Ma'am Mary Ann, last question for this half sa ato nga program. Ma'am, kaganina you've mentioned nga since na mugna kini nga Paco Pickles, ma'am, aduna nay pipila, no, nga mga ni-adopt nining naasoy nga teknolohiya. Kamusta, ma'am, ang adoption niini? Kinsa ba ang common nato nga mga technology adapters? Do we have association dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte in general sa Eastern Visayas nga ni-adapt na sa naasoy nga teknolohiya, Ma'am Mary Ann? Ang sustain na lang jud actually karon is kabantay mo anang Lacaridad Farm. Yes po. At Hirona. So siya actually ang unang ning adapt ani, and then karon makita na nahong gibaligya man siguro niya sa may abuhan nga farm, pero iya na may abuhan nga restaurant, pero iya nang gisagulan og lain na pud nga mga vegetables. Kay daghan ang ning adapt gyud, like for example during the pandemic amo ni siyang gi-transfer pod sa kaning Kabutan Alayon Farmers Association ngadto sa San Ricardo. Okay. Pero wa gyud gihapon na sustain. Nya napay usa pa ko cooperative diri sa Maasin. Usually dili kay mo sustain not unless kung ikaw entrepreneur jud ka, kasi Lacaridad Farm entrepreneur man gyud na siya gyud naka-survive gyud na nagpadayon siya sa kaning Paco Pickles. And also this was transferred via commercialization process sa technology licensing agreement sa El Jardin Del Eden Foods nato sa Hinunangan. Okay. That was during a pandemic na amo ning gi-transfer. Unfortunately, gi-transfer ni namo kanu sa bato September, basta after ato mapila ka months nag-udet bitaw na katong ni typhoon udet. Katong gi-follow up na naho si ma'am, kumusta na tong inyong ang technology, kung inyo bang yung nakuan siya, ma'am, jud namo na nakasugod ra sa, pero ako kuno sila naka-continue kay nagguba ang ilang restaurant, kidaplin man tong ilang restaurant tapin sa dagat. So wash out ko kuno tanan ng ilang restaurant sumot nga nahala sige, so kanang kuan gud unta, pero karon the only thing yun na challenge gud namo aning Paco Pickles kay ni-expire na ang iyang kuan, ang IP protection. Okay. Kay paprotektahan na mo ni siya 2017 and UM lang ang among na-applyan. So ang UM baya kay 7 years na ang iyang kuan ana, after 7 years mahimo na siyang public domain. So mo to nga dili na gyud namo siya ma-transfer via commercialization. So pwede ra namo siya ma-transfer sa amo sa mga cooperative. And naay usa pa ka interested unta nga mo adapt ani nga technology kanang retired
faculty sa SLSU tuwa sa Balangiga, Samar. Samar. So we are waiting, nagkuha namin sa process sa katong transfer sa technology. Niya kay naabta naman po ninuon to nga katuganing naguba ang tulay dito sa San Juanico siya mang maglisod nga rin ma'am uging anak ang transportation ba. So maybe this year po ma-transfer na mo. Dili na siya actually sa commercialization nga process pathway nga rin na sa kanang extension, but we are looking forward nga mas paan pa na mo ang technology, mas ma-improve pa or another way na po para maprotektahan na po ang technology kay nag-expire na actually ang niya. Mao na siya. Pero, so manang pwede na actually makahimo og bisag kinsa makakuan sa process kay kuan na siya kana it's a public domain technology. Okay. So naagpo po yung mga process pa din nga not fully disclosed gyud na gyud sa kuan ang katulang ang kuan lang gid nga process nga katong under sa UN pero naay mga important pa nga mga process nga wala na fully disclosed in public. Okay. Part lang sa katong na protected. And if only kana bang during that time ang good even sa VSU we are still in the process of learning the IP protection, ang principles, and then the commercialization. Wala kay knowledge kaayo sa una ana. And then kung nakasabot lang yun may kay kung ing ato nga pwede dai siya for kanang patent kay nakastorya na mo ang taga-IP official man ngano man yung gi-applyan og kanang patent na potential man siya for patent dili man siya UN. Nawa na applyan mo na ako kanang late na. So there are things na we need to really learn pa and we are in the learning process na. Pero at least karon murag mature na mi ana nga side nga sa SLSU with regards to the IP protection and commercialization of our technology. During that time murag pa nangangapa pa jud mi sa technology usaon siya ang iyang gid ba approach niya. Para gyud mas magamit pa siya. Pagkanindot paminawon Ma'am Mary to think nga daghan kayo nga opportunities pa nga naghuwat para niining ato nga innovation or technology para niining pakupikos no and we hope nga mas sa imo pagkikaingon ma'am no sa kining IP protection niya mas ato pagyon nga ma-strengthen and of course ang kinig yung adoption kay mao magyud ang ato yung end goal no and everything nga ato nga gipang innovate sa ato nga gipang mugna ang ato magyung tumong tinguha nga mapaabot nga ni ngadto sa ato gyud nga mga target gyud nga mga clientele and manindot nga aduna kitay susama niini nga discussion Mikay Ma'am Mary para at least ang mga interesado karon mo contact dayon no nimo Ma'am Mary Ann or sa bisan asa nga kining pwede nila i-channel ang ilang mga pangutana kabahin ni naasoy nga inobasyon. Balik kanimo Mikay. Yes, Aljo, daghang salamat no and dapat gyud protected pod no or maprotektahan nga to ang mga innovation na maginay certain elements nga dapat satisfy before ta maprotektahan. Anyways, going back no sa katong mga adapters, nakainumdum ko ma'am no nga when we visited Basilan sa dihang RA pa ko sa Phil Root Crops, abunda kaadyo ang pako didto. Grabe ka abunda bat na nga motujo lagi didto kay root crops man mga lagot mon. And usat to sa mga nahisgutan no nga unsa may atong buhaton aning atong mga pako dito sa Basilan no ako lang mo-insert and they were thinking ani since ang root crops ato kay naga-provide pud og mga machines they were thinking what if vacuum fried pako murag mo to lang ilang nahuna-hunaan no but then na balhin man lagi ko so wala na ko kahibaw kung say update na dito but nindot kay ni siya knowing nga abunda dito so makasiguro ta nga na ay igong supply for the production of these pakopikos in case they will adopt ani nga technology no so, kung sinaminaw karon si Sir Noor so Sir Noor maay kay ni nga technology pakopikos so basin pohon mo abot ni sa Basilan sa mga kamuslima no abunda kay sila didto okay so padayon ta no ma'am kini nga tong pakopikos ma'am no na namagitay pipila ubay-ubay ka mga adapters no so asa na to gina-market ni ma'am nga kini nga mga produkto and then giunsa po na to pagsiguro ang supply ni ini ma'am di ba kay murag diha ra man gud siya sa mutubo ra siya sa atong ilawom sa kalubian ana lang ma'am ba ang atong kuhaanan sa supply if wala ko na sayop or nagyud tay
kuan ani kanang production na gyud sa pako? So far, wala pa actually kanang production sa pako, pero kaning si Ma'am Beth Herona sa La Caridad Farm, nanan siya mga contact nga kanang mga farmers nga ganing coconut farmers. Ngari within lang sa sugod niya napay certain part pa unahan pa dito padung sa buak gamay nga kuan nga barangay nga bugnaw na gani nga part dito nana siya contact nga mga farmers nga maghatod niya if ever mag-process siya og kanang pako. Kay ang sunod na unta pud na mo nga study na pud unta kanang magkuan mi kanang kana siya ba kanang cultivation na gyud siya og kanang pako pickles niya mura man tuog na stop tong katong among kuan kay naami balik scientist diri si sir sa katong na diri sa kuan nga sa GIS ingon siya nga ma'am ato na nang sugdan. So amo na to tong gisugdan kay actually siya nga nagtanong ko kuno siya pako manhiya do ra ko nakaisa sa iyang gitanong sa likod sa iyang gipuy si Sir Alton ko di ay nyawa man to nalas namatay dito si Sir Alton ko after sa katong bagyo so mo nang wala na mo na continue pero kan interested jud ko nga amo ning ikuan gid ba ang cultural nga kanang kuan ang iyang kanang sa ikuan gid iyang activity sa pagtanom kay ako di man ko familiar ana nga part di man ko agriculture so mo na nga nindot gid ung siya kuan ba ngadto sa kanang ang pag-farming na gid kay nga tayo mag-mention ma'am sa Basila na ako'y nakaila na nga kanang instructor pud nga nakauban na ngadto nag display pud sila mga products pero dili kuno pa ko pero on the process na kuno sila na sugod na kuno sila farm og pako na nanom kuno sila pako sila pako niya siya nga naunhan jud minimum ang kinahanglan man kay technology siya nga kanang ang kami ma'am nag-start pag kuno sila tanom og pako kung mauba kung kami murag nauna ra jud ning among technology ang among kay nagkuan ra magud mi nga daghan magud abundant magud diri sa kuan ngari sa mahaplag ng isang part pud ngari sa sugod so mo na maybe siguro future direction gid unta ani nga naadjay kanang tanom og pako kay kadtong naami nakailang ato sa kanang amo maninggi sa SM Mall Mega Mall ngadto nag-display mi ani nagiusa didto nga kanang retired man to siya nga kanang basta retired kuan po siya sosyalon siya nga you know what pako kadi kunong pako nga iyang mapalit nga ri sa to nga kanang grocery store kuno in dollars kuno ang baligya sa kanang pako pickles no paghibaw niya nga naay pako nga mo baligya yes yung gipalit dayon kay wala biya kuno kay nay baligya sa kanang kuan sa mga dad naarak sa diri sa tribe gyud sa kuan nga lugar dari sa kay baw biya ta ang pako ha kanang dili ben siya kung nanawon no need ba nang mga fertilizer sa kanang intervention or ba na siya as long as proper gid ang iyang maybe soil siguro niya o iyang meat so dili na siya mag-require og kanang more kuan mga fertilizer o sa panahon in organic life no so maayo kayo no nga kining na ay ang mao nga teknolohiya na introduce na po siya sa lain nga lugar through anang mga trade fairs sa panadangay pahigayon kasagaran na sa DOSTP card no and oo kay mao lagi na curious po ko ba kay kung nanagi mo adapt ani labi na kanang dinagko na gali nga mass production na gyud ba dapat nga kini masiguro po na to ang supply no ang value chain ani nga kuan ma-improve ani nga pako o para from production to dito sa mga konsumidor sa maong produkto. Okay, so ma'am, pwede pa na tumaisgutan ma'am though there are naay part sa processes no nga dili ginato pwede ma-disclose pero ang uban ang katong pwede nato masibya sa to mga suking tigpaminaw pwede ba nato sila tagaan og gamay o ipaambit nila gamay ang proseso ni ini ma'am no in case interesado sila kay basig abunda pud no abunda pud ning pako kay diri sa baybay naaman pud ni
daghang pa ko. So ba in case interesado sila, so pwede ba po nato maisgutan ang proseso niini ang katong pwede ra nga ma-disclose. General lang siguro nga ko. Yes. So ang kaning pakupi ko similar gihapon siya sa kanang pag kuan sa kapayas ana. So yan siya gihapon imo siyang ferment butang nimo sa brine solution, and then after ana mo na to nga imong after pila ka days i-drain nimo, and then after ana kuan na siya imo nang butangan og katong mga vinegar ana, mga kanang sugar, and also combination of other vegetables like the carrots, the mga spices, onion. Ingana ra, very simple actually ang technology sa pakupikos. Aron ka simple ra gud siya, pero kana bang potential good unta siya na kana commercialize gud ba as in matutukan gud siya. So as of now, ang Larcaridad farm ra gud ang murag naka-survive sa kuan ani pagkuan sa technology ba. And the rest nga daghan kay nga nag-adapt ng mga cooperative awa na actually sila kanang kuan naka-survive. I was even thinking nga kanang sayang man gud ang technology ba kanang nagsabot na mi ato ni Sir Melvin kauban ho diri sa kanang it's so before na since naa naman siya nabay ko na ba nagastuan dako kung gastuan ning sa shelf life of nutrition facts nga sayang man kaayo. So mo na nga nag-think ko nga ako na lang mismo ang adapt sa technology, paliton na lang ako ang kuan sa nutrition facts o ang katong amo nagasto sa kuan para mo adapt jud ko ba kay para kana bang lahi ra man gud kung ikaw gud no mismo ang nag-develop sa technology nga kuan. So mo na nga mo na akong murag ako siguro move sa sunod, and then possible nga ang baligya kay amo manggikuan sa resort naghamay jud mangita og kanang kuan, so pwede na siya actually nga kuan na mo later sunod o di na kay busy. So mo gina Aljo no ang challenge ang pag-sustain no sustainability sa usa ka kuan teknolohiya kana bitong sa mga nag-adapt sa mga teknolohiya kay usahay after ma-end ang project or kuan ang support maundang pud no, pero kung mga dagko gyud ba nga mga cooperatives or dagko nga mga farms kana bitong kaya gid maka-sustain no, so or kana bang makakuan pud sila kanang sense of ownership no, kana bang ilag yung ipalambo kay they have invested ana lahi ra man gitong gitagaan og support no. So mo nang mapalambo gid mo po nang na-observe na ho sa mga technologies po no nga gi commercialize diri sa VSU. Last question Aljo no before nako ibalik sa imo. Ma'am, kana bang sa mga naminaw nato karon nga if they are interested to learn ani pwede ba sila maka-request or mag-letter sa inyo ha ma'am nga magpa-train or unsa ba ka ang mga pamaagi ma'am? Yes ma'am. Arang ka kuan jud na namo kung naa jud ka nag-interested gyud nga willing gyud nga magpa-train gyud nga mga cooperatives for this technology, and pwede ra sila mag-send og communication ngari sa kanang OP, and then through ngari sa among office sa CON4. Actually ako karon under ko sa CON4 nagdala ko og project namo sa DTI kani shared service facility nga maka-cater gid siya sa among mga willing nga mo adapt sa technology. So ang training ngari ra sa among laboratory, ngari sa among processing kuan lab. No. And ma'am, pahabol Aljo, free ba na sadya nga training ma'am nga inyong itanyag sa mga interesado? Yes, free siya nga training kay kuan naman siya mahog naman gud siya nga more on extension lang kay nag-expire na ang technology. So pwede na mi maka-conduct og training pero amo pud nang consider pud na siyang output na mo extension nga activity output. So mo na nga we need to kanang formalize everything before maka-conduct mi sa training para kanang sakto ang process namo sa among pag-transfer via extension. So naa pa na mga mga proposal or activity, extension activity para
cater na mo sa ilang mga needs sa mga cooper. Actually, kanang nakigkuan man pud mi, naamang pud mi ko yung mga partnership with DTI Marisa within Southern Leyte, and there are also kanang mga cooperatives na kuan pod willing pod nga ma-adapt. In fact, 2 years ago naagid mi atigi kuanan nga transferan nga technology. So mo lagi gihapon man gihapon nakasurvive, pero anyway willing ra gyud gihapon mi mo assist if there are interested nga mga cooperatives willing mo adapt sa technology. Yes, so good news Aljuno nga sa mga interesado pwede makahatag no og libre nga training ang ato ang SLSU suwat lang lamang mo ngadto sa Office of the President i-address naman si si President Jude no, and of course through ang concern nga buhatan sa SLSU ang office nila Ma'am Mary Ann. Okay, so ako'y balik kang Aljun Malot alang sa dugang pangutana. Yeah, oo. But before sa akong question, murag pagkanindot lang jud mi kay ba nga ang kini nga programa, siguro ma'am usa siguro sa mga challenge nato ma'am no kay ang appreciation sa mga tawo with this technology gyud kay di ba from a simple nga pako maanindot siya nga murabag a marriage between a local resources tapos ang bag-o karon nga mga teknolohiya no kay imagine ang ato nga kumbaga gi-innovate ang kining local ra gyud. Sige kaingon pa ni Ma'am Mary Ann kaganina katong nag-display sila sa kauluhan. In fact dili nga maglisod pagpangita kung asa kini nga mga pako no kuhaon ngadto sa kauluhan kay kasagaran sa probinsya man motubo. Now, you've mentioned also ma'am about niini nga mga challenges no kay in every extension na gyud mga challenges mi kay. And usa ni ana gyud ang kanang sustainability kay ang uban maayo sa kinaunhan pipila pa ka mga buwan. Oo, ang problema dinhi sa mga after 6 months taas na lang siguro ang usa ka tuig ma'am no. Diha medyo maghinahinay na no o kapapas ang ilang adoption. Ma'am, you've mentioned usab ka gini ang mga future directions. Ma'am Mary Ann, para nimo ma'am unsa pa ang mga possible nato nga kining improvement no or mga strategies nga ato nga i-employ para mas mulambo pa ang pag-introduce nato nining ato nga teknolohiya or innovasyon kabahin niining Paco Picos, Ma'am Mary Ann. So ang sunod yun actually na mga step kay amo na pong mag-innovate na pud mi similar gid siya sa Paco Picos for protection kay ang kuan man gyud ang sergeant sa university nga ang among technology dili lang siya for transfer via extension, dapat na siya pud mi revenue, so for commercialization process gyud. So mo na nga ang among gusto ani nga mahitabo na maka innovate na pud mi another similar gid siya sa Paco Picos, and mo to nga kanang even sa mga students na ho kanang naa na po'y nag-start na pud og work on different products. Nice. Paco nga dili na siya pikog Paco, lahi na pud siya nga and actually na ako yung usang ka student nga go for the cooking fried meeting na ko ni mo sa kanang 5 shepherds kanang nag-develop sa Paco. Yes ma'am. And then nakistorya nung tako ni Kuya Joseph na kung pwede makagamit ang ahong advice work on the vacuum fried. Only nga karon na stop sa kay wa paning padayon ang ahong advice kay naa siya problema pa sa iyang sa patuniya. So mo na nga gusto jud ko unta kana move to me forward nga dili lang purely nga kanang kuan lang sa Paco Picos kundi other products from kanang Paco as the main kanang raw material ba. So mao na siya. And also ang kaning sa among Paco Picos naa pa kami mga ipang kuan ani nga i-change na mo para ma-protected na pud siya. Amo na pong kuan IP protection pero different na nga kuan dili na gyud ang katungkuan sa narami pang tweak ba para yan na po na mo for protection.
Nice. Oo, exciting Mikay no nga mga kining plans para niining pako. No malipay gid ang pako Ma'am Mary Ann kay gitagana tog pagtagad, no? And sa sunod ma'am nato nga panag-uban ini nga programa dili na pickled nga pako ang ato nga introduce lain na usab no nga klase sa kining pag-produce no pag-process niining pako. It's time na nga ato good nga ipaila-ila usab no ang uban nato nga mga tanom nga native sa probinsya no kumbaga tagaan og pagtagad kay for the past episodes Mikay no root crops ang ato nga focus. At least this time we introduce another nga kining vegetable no nga unta hatagan usab og kining pagtagad ug ingon man kining suportahan usab no in the aspect meaning innovation and technology. Again daghang salamat Ma'am Mary Ann para sa imong pagpaambit og impormasyon. Akong ibalik diha kanimo Mikay. Yes, ma'am, no? So, I agree with you, Aljon, nga, oo, dako potential kining atong pako, no? Considering nga padayon, ongoing ang pagpanuki-duki sa atong mga eksperto, researchers diha sa Southern Leyte State University. And again, we're looking forward, no, nga, makuha na ni siya nanay mas ma-innovate pa no ma-improve pa o siguro unsaon ba kanan nila ma'am no so excited ta ana nga part nga dili na gyud siya the typical pako pickles maybe nanay mga kuan unsa na diha nga ilang i-add no. Okay, so atong oras 10 minutos na lang, alas 4 na. Basin aduna kay ganahan or patapos nga mensahe ma'am na kay ganahan i-greet baka or unsa baka sa atong mga suking tigpaminaw before ta hingpit nga manamilit. Halang po wait lang po ano mo diri sa food tech department and also mga students pod namo nga naadiri naminaw if ever naminaw gid pod ang naadiri sa SLSU and also my family pod sa Sugod. And also, I hope nga kaning sa ato bang mga technology nga sa SLSU, even nga sa SLSU, dili lang actually pako pickles ang naami. So that's yes. IP protected. So we are really looking forward nga naadyo mga successful gyud nga mga adapters gyud nga makita gyud namo ba nga naadyo na usab sa ilang impact. So ang impact the moment nga ilang gi-adapt technology nga sa university. So mo gina mo gi-look forward. At the same time, clear nga revenue or among sa sharing pod nga makuha pod sa university. So as of now, nag-try gid ang university and we are working. I know that kanang ang office gyud nato sa tech transfer office kanang they're working hard gyud especially on the advertisement sa kaning mga technologies namo para more and more pag yun nga mga adapters ang mo adapt yun sa kaning technology nga rin sa SLSU. Yes, no, and hopefully Aljon kini atong programang Tech Talk makatabang po nino nga mas ma-promote pa po no ang mga teknolohiya sa SLSU kay lagi sige kayo pa ni ma'am ubay-ubay na because kung wala ko na sayo platinum awardee ang atong SLSU during the unsa pa to I feel something nga kuan this year no and in the past years oo ang atong SLSU so congratulations and padayon lamang gyud ta ani no nga maning kamot para maka-create gyud ta og real nga impact sa atong mga katawhan sa komunidad atong target ng mga katawhan clientele. So daghan kayong salamat Dr. Mary Ann Ramirez no sa makausapang mo daghan kayong salamat sa oras nga nakauban ka namo and of course sa imong gipaambit nga mga mahinungdanong impormasyon imong gipaambit nga mga ang imong gipaambit nga teknolohiya no daghan kayong salamat nga napaabot kini sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Southern Leyte sa Leyte ug sa mga nagpaminaw nato nag-view sa atong Facebook live ug sa bisan asang dapit no. Again, sa mga interesado, pwede ka mo reach out sa SLSU na nasa Facebook page or magpadala og letter no diretso sa ilang sa Office of the President. Dagan usab salamat Aljon sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongora alang ning atong programa nga Tech Talk.
TikTok. Yes, sa makausapad mo nga salamat, dagang salamat Dr. Mary Ann Ramirez sa imong nga gipaambit ma'am nga mga impormasyon. And of course, thank you to the entire Southern Leyte State University family Mikay no nga kauban usab nato nini nga paghatod og mga mahinungdanong impormasyon sa ato nga programa nga TikTok. And of course, Mikay, thank you no sa ato nga panag-uban karon nga adlaw. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa ato nagauban sa Master Control Kuya Jun Antagra, mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan, Alzon Malot. Sa makausa pa, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinigihapon ang programang TikTok. TikTok, 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 ita mahinungdanong programang TikTok, TikTok na ta. Bambino na ta, TikTok, sa TikTok, sa TikTok, katawa para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta, mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating